ano? Jesus. Si Ray. Yes, Lord. Ha? Lumabas na po siya. We worship you. Sino po ba din? Si We Ray. glorify your name, O God. Lumabas na po siya. Lumabas na po sila. Hallelujah, Jesus. Ay pupuntahan. Pero bukas na rin to. I-request sa Facebook. Ito ah. For you are great. O Isa. God. Hallelujah, Jesus. Alis ako din. Hindi ka ba And sings my soul, my
Diyos Ama na may nalumikha sa amin. Ikaw ang Diyos na buhay. Panginoon, sa oras nito, sa aming paglapit, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan na hindi nakalugod sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord. Ganun din po ang pagkapatawad namin sa mga taong nakasakit sa amin, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran na patuloy na ginagawad niyo po sa amin, Panginoon. Ganun din po sa oras na ito, samahan mo po ako, Lord. Nabihayan ko ang iyong mga salita. Gamitin mo po ako, Lord. Kayo po ang mataas sa aking buhay at huwag ang aking kahinaan, Panginoon. Sa oras din po itong hiling at dalangin ko na walang gawa ng kaaway, sagabal sa aming gato, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. At kailangan po ang mataas sa aming buhay, Panginoon. Ganun din po sa mga makikinig. Dalangin ko po, ito po ay magrema. At ganun din po ay sa buhay ng bawat isa. Hindi lang sa akin na ituro ko. Ito po ay maituro ko din sa mga kapatiran na nangangailangan ng iyong salita, Panginoon. Ang aming pong dalangin, ikaw ang mataas sa aming buhay, Panginoon. Sa iyo po ang mataas ang papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Pasensya na po at umpisa pala ay naging emosyon na agad. Salamat po sa ating lahat na nakadalo. Ako po ay natutuwa kahit alam ko na may mga ang Sabado po ay oras talaga ng iba may mga trabaho pa, pero salamat po sa ating Panginoon na tayo po ay dinala mga pangyapak sa oras na to. Medyo mahaba po ito pero bibilisan ko. So, ang text ko po ay nasa Santiago 4:17. Santiago 4:17. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat gawin, ngunit hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. So, ako po ay may apat na ano po, yung how to do what is right. So, sa una po, yung pong tatlong types po ng paano nga ba gawin ang tama. Paano nga ba gumawa ng tama na hindi talagang nakatuon ang ating buhay sa Panginoon. So, yung una po ay sinabi nga po na kung sa Santiago 4:17, sinabi nga po na kapag hindi mo, alam mo na mali yung ginawa mo, pero nakita mo na may mali sa ginawa, pero hindi mo tinatama, may nagkakasala po talaga tayo. Ayun po ito po ang aking, ay siguro sa akin ko muna talaga, dahil talagang ito po ay naranasan ko din. So, yung pong to right because it is right. Tayo po ay maaaring nakasanayan natin gawin, kaya hindi natin nababago yung mga ginagawa natin. Kaya patuloy na para sa atin, okay lang yun dahil yun nga po nakasanayan. Kaya hindi natin naiitama yung dapat na gawin. Dapat na hindi siya makakasakit o dahil nakasanayan natin. Minsan, kahit sa mga kasama natin na ay okay lang naman kasi kasama ko naman siya. So parang okay lang na gawin yun dahil naging abitudin nila rin po. Sa Santiago 4:17 po, ang talata itas, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad na nawawala. So yun nga, maiksi nga lang daw po ang buhay. Kaya habang maaga tayo ay ayusin na natin ang buhay. Maging yung priority natin
gawin na natin. Ako po, sa tagal ko na rin po dito sa JA1 Milan, bago po ako pumasok dito talagang ang aking buhay balaw-balungtog po. Nag-wave din po ako talaga. Pero sabi ko nga, may tinuturo pa rin ng Panginoon sa akin at yun naman po ay salamat sa Diyos at sa mga kapatiran na minsan pag alam nila na talagang nasalamat dahil may naggagay. Kung may mga salita tayong maririnig at makaka-open, salamat dahil yun naman po ay pagtuturo din sa atin. Nandun din po na kung tayo ay gagawa ng tama, piliin natin yung buhay na ang Panginoon ang magtuturo sa atin, ang paglakad natin sa Panginoon. Sa Isaiah 48, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, ang atin pong maging gabay natin ang Panginoon. Umiwas tayo sa mga, yun pong, hindi naman siguro natin may mga bisyo tayo o kaya may mga gawain tayo na alam natin na minsan ay ialis natin sa yung pong minsan okay lang pero hindi natin talaga mailayo ang mga ganung kasi nga yun nga sinasabi ko ngayon na naging habitude na. Pero ang paglakad po talaga sa Panginoon, yung nga sinasabi ko, do right because it right, ay isang magandang way na ang paglapit natin sa Panginoon ang ating gawin at hindi tayo maging paliko-liko nasa maayos tapos bigla kang pupunta sa magulo. Alam po natin na siguro naman alam na bawat isa na ang pagpasok natin dito sa church, itong church ay isang pamilya. Ito ay binubuo ng Ama na siya nagbibigay sa atin ng guide at itong mga guide na ito ay kailangan talaga nating matutunan. So nasa second page na po ako. Ayan po. Yun nga po, kung gagawa tayo ng tama, samantalahin mo, basahin ang salita ng Diyos at isabuhay. So ito nga pong church ay sinasabi na isa itong pamilya. Nandito ang Ama, ay tayong mga anak, na binubuo ay ibinabahagi ng ating pastor ang salita ng Diyos. So ito ay isang magandang halimbawa ng katuruan na tayo ay nasa tamang gumagawa tayo ng tama na ibibigay sa atin ng pastor ang mga salita at ng Ama, ang salita na pwede natin maging guide sa ating paglakad sa araw-araw. Sinabi din po sa Hebreo 9:27, itinagda sa mga tao na siya ay minsan mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, ibig sabihin na darating talaga ang oras ng ating minsan lang yung mamatay at paghuhukom. So, habang maaga pa, ibig sabihin ko, ako pinilit ko talaga, ako talaga sinasabi ko na tama na, tapos na. Tapos na, ibig sabihin, ang Panginoon na ang binigay ng maging buhay ko, maging kalakasan, siya na ang maging daan ko papunta doon sa magandang itinuturo sa akin ng church na ito na naging kalakasan at maging sa pamilya ko na hindi ko man maisama dito ang aking anak pero alam kong nai-guide ko pa rin naman siya sa tulong pa rin ng mga pastor na nagbibigay sa akin ng mga at lalo na ng Biblia na ating patuloy na binabasa.
habang may panahon daw po, isuko natin ang buhay natin. Kaya gumawa na tayo ng tama, piliin natin ang Diyos. Sa buhay natin may mga trials at saka may mga struggle tayo. Pero kung nandun tayo sa Panginoon, may i-guide niya tayo at bibigyan niya sa atin ang tamang daan para tayo ay hindi dumaan sa ganung mga pagsubok. Ito din po sa Mateo 6:1, ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa nyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama sa langit. So, ang ating pong pagpapagal ay hindi pakitang tao o yung pagtulong natin. Kailangan talagang kung may makita ka man diyang makalat o ano, hindi na natin kailangan maghanap tayo ng sino ba naka-schedule dyan. Talagang perforsa na gawin na natin yun. Para, siyempre, yun naman po ay para sa aayos din naman ng ating church at ng ito na yung mga kapatiran na tayo ay sama-sama nagtutulungan. Isang magandang ano po talaga ito na ang pagtutulungan natin ay hindi kaya ka lang gagalaw ay dahil ikaw ang naka-schedule, ikaw ang nakatasan. Ang ating po paggalaw o ating pagkilos sa ating church na ito ay para sa atin din ito. Hindi para sa isang tao o para sa mga o sa mga bata o ano, gawin po natin. Dahil nga po, masarap gumawa ng tama at dahil mahal natin ang Diyos, kaya tayo ay gumawa ng tama. Sa second po ay do all what we know is right. Babasahin ko po ulit ang Santiago 4:17. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. So, kailangan pala mag-ingat tayo sa lahat nating gagawin. Hindi sapat yung, siguro, minsan, yung iniwanan ko na, tapos na ako doon. Minsan, nagkakabisyo, hindi naman nawawala yung either sa mga babae o sa lalaki man, may dumarating tayo na, ano ko to, ito gusto ko. Pero, yun nga po, sabi nga, do all what we know is right. Ang ibig pong sabihin, gawin mo. Hindi yung kaya mo lang ginawa dahil ng, ano lang to. Pero ang pinaka-the best po talaga, gawin mo na, tapusin mo na. Hindi yung pabalik-balikan po natin yung mga nagawa na alam natin na hindi nakakalulot sa Panginoon. Tapos na, huwag na nating balikan kung ano man yun. May mga consequences din po na alam ko na minsan nakakasira ng pamilya o nakakasira ng kaibigan. So, maging way natin na ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng tamang daan. Kaya ipagpatuloy natin ang maging way natin iyon na alisin na. Totally wala na. Hindi na natin kailangan balikan kung ano man yung mga bisyo, ano man. Dahil sabi nga, yun nga po, na unang-una hindi lang sa pamilya, sa kaibigan, o sa trabaho, pwedeng mawala kapag tayo ay nagpatuloy sa mga bisyo na hindi ikalulugot at hindi ikatutuwi para sa Panginoon. So, nasa third part na po ako. Buong puso tayong magtiwala sa Panginoon dahil kung ikaw ay talagang umalis na sa ganyang bisyo o anuman, ay gagabayan tayo ng Panginoon at tutulungan tayo sa mga sabi ko kayo, yung mga challenges natin, yung struggle. Basta ipagtiwala lang po natin sa Panginoon, hindi tayo niya pagkukulangin. Sinabi din po sa Deuteronomy 12:28,
Sundin niyo mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at magiging maganda ang buhay niyo at ng inyong mga anak sa habang panahon, sapagkat ang pagsunod na ito'y tama at katanggap-tanggap kay Yahweh na inyong Diyos. So yung palang ating pagsunod ay kasi undumani, hindi lang para sa atin yun, pati sa ating mga anak. Di ba ang sarap kung patuloy tayong lumalakad sa Panginoon, patuloy tayong na gumagawa ng kabutihan, nakikita ng mga anak natin na ito ginagawa natin. So, kita ng mga anak natin, kaya huwag tayong mawala ng ako paling nagpapagal ako na ganito. Hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa dahil ang paggawa pala ng mabuti, may paraan ng Panginoon para ibalik sa iyo ang tagumpay na hinihingi mo. Kaya patuloy po tayong gumawa ng mabuti, patuloy po tayo na lumakad sa manampalataya tayo sa Panginoon. Sa 1 Peter 3:17, wait lang po, medyo na ano po ako. Sa third muna po pala ako. Nasa third part na po ako ng how to do what is right. Ang third ko po ay do right no matter what it costs. Yung kahit ano nga daw po mangyari, gawin natin ang tama. Dahil ang paggawa ng tama ay maaaring mawalan tayo ng kaibigan o trabaho. Pwede mawala sa atin kasi hindi sasakay sa kailangan maging handa at mawala ng kaibigan. O trabaho. Pero yun nga po, huwag tayong mapagod na gumawa ng tama dahil sabi nga, kapag alam mo na tama pero hindi mo pa ginawa, talagang may consequences na nangyayari. Siguro, naalala ko din po yung pong story ni Noah, yung ark, yung malaking barko. Kasi di po ba kung gaano katagal ang si Noah na naging yung pagsunod niya sa Panginoon, may 100 years yata siya na sumunod kahit na walang tumulong sa kanya sa paggawa ng ark. Yung po malaking, alam po natin, alam po naman lahat ninyo ay alam ang storya ito. Yung palang malaking ark na yun ay ginawa niya sa loob ng 100 taon. Sabihin talagang walang tumulong sa kanya. Patuloy siyang sumunod at nanampalataya sa Panginoon dahil alam niya na pagkatapos noon, may magandang resulta. So yun nga po, naisave po niya ang kanyang mag-anak. At yun din po palang art na yun, sa pagkakaalam ko, ay iisa lang ang pinto. Di po ba ang barko, napakadaming pinto, pero yung pala, isa lang talaga ang pinto. Parang paglakad natin sa Panginoon. Talagang isa lang pala talaga ang daan papunta sa Panginoon. So yung binabahagi po dito na ang Panginoon, sa Panginoon lang tayo lumakad. Wala tayong ang focus natin sa Kanya lang. Ang manampalataya, patuloy tayong gumawa ng tama para sa pagdating ng panahon, alam ko na ang way niya sa atin ay napakaganda. Hindi tayo yun pong hindi tayo magsisisi dahil tayo ay nasa paanan ng Diyos at makakasama natin siya. Kaya yun nga, hindi nga po dapat tayo sumuko at maging hardworking po tayo, yung ibigay natin yung the best para yung samahan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gagawing laban at tayo ay patuloy niyang sasamahan. Sa Marcos 14:36, sinabi ng Ama,
magawa nyo ang lahat ng bagay kung maaaring ilayo nyo sa amin, Ama, ang mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban mo ang masunod, kundi ang kalooban. Hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So yun nga po talaga, ang ating isipin ay ang Panginoon. Ang Panginoon ang magbigay sa atin at hindi yung kagustuhan natin. Sinasabi po dito na patuloy tayo na susunod sa Kanya, na siya ang magbibigay sa atin ng way kung ano ang gagawin natin. Hindi yung kagustuhan natin ang masunod. Ang Panginoon po, ako po sa aking mga naranasan, hindi po ako talagang naging dumaan po ako talaga sa yung alam kong tama, pero pabalik-balik ako sa ginagawa ko dahil doon ako nasanay. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, talagang sabi ko nga, straight ako, pero dumadaan pa rin ako sa mga struggle. Dumadaan ako sa maraming time na hindi nakakalugod. Pero sinamahan talaga ako ng Panginoon. Maraming bagay na ako'y nanghina o hindi ko na kaya, tapos na ayaw ko na. Pero si Lord pala, pag nakikita na, lalo ka pala niyang pinalalakas. Lalo niya akong pinalakas at lalo niya pa akong tinulungan sa lahat ng mga dumating na wala akong trabaho o nawalan ako ng gana na kahit sa pagpasok ko, dahil pakiramdam ko, hindi ko na kaya, masakit yung mga katawan ko, hindi ko kaya magtrabaho dahil ito pong aking college dalawang college ay sabi ko, operahan ko dahil naglokato ito, nagpareho. Pero ang sawa ng Diyos, ako po ay may pinaturukan ko po ito at yung parang nanghimay ang aming kamay, hindi ko siya, kung may bubuhatin ako na mabigat o nagtatrabaho nga ako, hindi ko siya mai-flex ko. So parang kailangan ko magpahinga. Sabi ko kailangan ko magpahinga, ayaw ko ng trabaho. God will provide, alam ko, sabi ko ganun sa kanya. Pero alam niyo po, ako po yung umalis sa trabaho yun dahil yung po nagpahirap sa akin na MWF ko. Dati hindi ko, itong February ko lang po ito iniwanan. Ayaw ko na nga po sanang sabihin, pero sabi ni Lord, sabihin mo dahil alam ko may mga kapatid na nandyan, nakikinig ka. Maaaring isang araw, Sister Jenna, kailangan mo ng trabaho, meron ako yung sa'yo. Ayun na nga po. Talagang din po ako na naayos po, alam niyo po, ito na-i-flex ko na. Parang yung kamay na-i-flex ko na kasi sabi ko, iwanan ko yung trabaho niya, alam ko magagaling ako. Minsan nakikita ko yung mga patira naglilinis, pero kailangan ko umiwas muna dahil hindi ko pwede sabihin sa kanila masakit ang kamay ko. Niya naman ako baka sabihin, alam nakita yung, pero hindi alam pa naman walang magsasalita niya. Alam ko si Lord ay nandyan at alam ko ang mga tao dito, mga kasamahan natin ay talagang willing na maglinis. Lahat tayo dito ay may mga puso na talagang malambot ang puso, alam ko po yan. Kaya yun po, ngayon po ako po ay sabay announce tatlong buwan na wala akong trabaho, pero awa ng Diyos naman po sa biyaya po ni Lord ay puno pa rin naman ang aming kaban, puno pa naman ang aming bigasan, awa ng Diyos po. At yung po sa biyaya pa rin ni Lord na ang kalooban po niya ang masunod. Wala na po ako nararamdaman sa kamay ko, maayos po ang aking kamay at ako po ay pahinga. Ayun po, so kung ano po yung pinagagawa ng Diyos ay gawin po natin. At yung kung ano man po yung alam natin na mali ay alisin na natin sa ating gawain at tayo ay patuloy na lumakad sa kalooban ng Diyos. So, ang aking conclusion no matter what spirit, to live in Christ, to die is gain. Ano
man po ang mangyari, ang buhay ay si Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Fully dedicated po tayo to serving God. Amen po. Ano po ba? Kundi lang. Praise, ayan. Tunay nga po, no, ang kalooban po talaga ng Lord ay palaging mabuti. Amen po, ang kalooban po ng Lord ay palaging nasa tama, kaya dapat tama. Amen po, dapat tama, dapat. Kaya kung tayo po ay aligned kay Lord, tayo ay connected sa Lord, tayo ay nakatingin sa Lord, ang nakikita sa ating buhay ay puro tama. Dahil tayo ay namumuhay according sa kalooban ng ating Panginoon, kaya yun dapat ang nagre-reflect sa ating buhay. Amen po. Sabi nga action speaks louder than words. Di ba po, naniniwala po kayo doon? Tunay po na sinasabi natin, Lord, nananampalataya ako sa iyo, pero kulang naman sa action. So sabi, mas malakas daw na ang isang tao ay namumuhay ng, ipinamumuhay niya ang kanyang pananampalataya, ipinamumuhay niya ang tama kaysa lagi niya sinasabi. Amen po. Kaya ito po ay paalala po sa ating lahat na lakaran po natin ang kalooban ng Lord, yung tama sa mata ng Panginoon. Kasi minsan, pakiramdam, sino po dito nakaramdam na may times na feeling naman natin tama. Pero kay Lord, hindi pala. But vice versa naman sa atin. Tama kay Lord, pero parang sa atin, parang hindi tama. Kasi sabi nga, hindi nagko-connect ang kalooban ng Lord at ang kalooban ng tao. Pero tayo, sa biyaya po ng Lord, tayo po ay laging connected kay Lord. Amen po. Kaya laging kung tawag po dito, ang ating ginagawa ay palaging tama dahil tayo ay connected po sa ating Panginoon. Kaya ito po ay paalala. Gawin po natin ang tama dahil yon ang kalooban po ng Lord. Amen po. Sige po, let's give the best clap offering po sa Lord. Tayo po ay mananalangin. Sama-sama po tayong mananalangin. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. We worship you, Jesus. We acknowledge your goodness, Lord. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, Lord God, sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, na hindi po kayo nagkulang sa lahat ng aming mga kailangan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa salita na na-receive po namin sa hapon ito. Tunay, Panginoon, Lord God, na makapangyarihan ng iyong salita. It penetrates sa aming mga kalamnan, Panginoon. O Diyos, nagpapasalamat kami, pinupuri ka namin, sinasamba ang iyong kalwalhatian sa aming kalagitnaan. At we invite your holy presence, Lord God, manguna, Panginoon, sa aming pananalangin. Lord, hindi kami marunong manalangin, ngunit ang banal na Espiritu ang magtuturo sa amin kung paano manalangin, Panginoon. Ang nais ng banal na Espiritu, Lord God, hallelujah, ang masabi lang, Panginoon, O Diyos, sa aming dalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa bawat pagpapala, biyaya mo, Panginoon, O Diyos, sa buong linggong nagdaan, sa protection mo, Panginoon, sa bawat pamilya namin, Lord God. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, O Diyos, iningatan mo ang aming buhay sa araw-araw, Panginoon, na pagpunta namin, Panginoon, O Diyos, sa aming trabaho. Taglay, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Lord, mula sa aming paglabas sa aming tahanan na doon, Lord God, ang protection, pagbalot ng iyong banal na dugo sa buhay namin. Nagpapasalamat kami at patuloy mo kami ibinabalik sa aming tahanan na ligtas. Kasama, Panginoon, ang aming mga anak, ang aming asawa, Lord God, ang aming buong pamilya, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, O Diyos, hindi lang sa amin, sa buong pamilya namin, Lord God, kamag-anak, Panginoon, saan man sila naroon, iniingatan niyo din po sila, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na sa bawat pagbasa namin ng iyong salita, Lord God, binabago mo, Panginoon, at pinapakita mo kamalian sa aming buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagtutuwid sa amin. Tunay, Panginoon, papasalamat kami, O Diyos, sa salita na narinig namin. Nang sabi mo, Panginoon, kung mga bagay, Panginoon, na mabuti na alam namin,
hindi mo kita, Lord God, sa aming buhay. Kung kami, Panginoon, ay nagmalaki, Lord God, all the pride that we have, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Lahat po, Panginoon, ang aming nasabi, Panginoon, nakasakit kami, Panginoon, ang damdamin ng iba, Lord God. Hindi man namin ito sinasadya man namin, Panginoon, O Diyos. Lord, humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, patawad din po, Panginoon, Lord God, hallelujah. Kung kami, Panginoon, Lord, ay hindi nakakitaan, Panginoon, na pagiging ilaw, Panginoon, sa iba, higit, Panginoon, sa hindi nakakakilala sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawad, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Patawad po, Lord God. Patawarin niyo po kami. At salamat sa iyo mga salita. Sinabi mo, Panginoon, if we confess our sin, you are faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Salamat, Panginoon, dahil nakikita mo, Panginoon, sa amin, Lord God, ay yung Diyos na si Jesus na tinanggap namin, Panginoon, sa aming buhay. At nakikita mo, Panginoon, yung krus, Lord God, ang Kalbaryo, hindi, Panginoon, ang aming kahinaan. Panginoon, maraming salamat po. Lord, hallelujah, narito po kami sama-sama na nanalangin. Bitbit namin, Panginoon, Lord God, hallelujah, ang hinahin ng aming puso. Lord, ang dalangin ng buong church, Lord God. Panginoon, pamanahan mo kami, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Tunay, Panginoon, Lord God, ikaw ay tapat, Panginoon, O Diyos. Panginoon, O Lord, sabi niyo rin po, Lord God, huwag kami magkatubiling lumapit. O Diyos, sa mga baging Diyos. At doon, Panginoon, makakasok po kami ng habag at kalinga mo, Panginoon, sa panahon ng aming pangangailangan. Kaya, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Sama-sama namin, O Diyos, na dinadalangin, Panginoon, ang buhay ni Bishop, Lord God. Hallelujah. Ang iyong anak na tinawag, Panginoon, O Lord. Hallelujah, Panginoon, patuloy mo po siya pakaingatan sa lahat, Panginoon, Lord God, na pupuntahan niya. Sa lahat ng katapangan, Panginoon, ng kanyang mga paa, Panginoon, sa lahat ng bansa na kung saan mo idadalhin siya, Panginoon, O Diyos, na doon, O God, ang pag-iingat mo, Lord, sa kanilang buhay, the triple anointing, Lord God, hallelujah, Panginoon, nakababaang loob, Panginoon, O Diyos, at pakita, Panginoon, ang kaniningan mo, Lord, magawa lang niya at masabi, Panginoon, na lahat, Panginoon, rin nais mo, Lord God, at makabalutan mo siya, Panginoon, ng humbleness, O Lord God, hallelujah. Panginoon, patuloy, Lord God, ang pagsama mo, pag-iingat mo, kalakasan ng kanilang pisikal na pangangatawan. Panginoon, sa oras, Panginoon, O Diyos, sa pag-iingat ng kanilang pisikal na doon, Panginoon, kayo magbibigay ng kalakasan. I-renew niyo po lagi, Panginoon, na lakas na nagbubala sa iyo. Sa panahon, sa tayo, Panginoon, Lord God, na sila ay napapagod. Panginoon, O Diyos, at ang pag-iingat mo sa lahat lagi ng kanilang sasakyan, Panginoon, ito man ay pangipihim, papawid, Panginoon, O God. Hallelujah, ito man, Panginoon, Lord God, ay pandagat o daan, Panginoon, O Diyos, lahat ng ito, Lord God, hallelujah. Ahawilin mo, Panginoon, O God, ang gawa ng kaaway, Panginoon, no weapons of the enemy will prevail against them, Lord God, hallelujah. Panginoon, bibigyan mo po sila, Panginoon, Lord God, ng full protection, Panginoon, ang pagbalot, Panginoon, O Diyos, na iyong dugo, Panginoon, Lord God, sa kanilang buhay. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At alam namin, O God, hallelujah, na sila po, Panginoon, gagamitin mo, Panginoon, mightily, Lord, effectively, Lord God, at lahat ng mapatungan ng kanilang mga kamay, Panginoon, O God, ay magkakaroon, Lord, ng kagalingan, kalayaan, Panginoon, O God, na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa hapong ito, dalangin din po namin, O Diyos, sa aming mga pastors, Lord God, sa buhay, Panginoon, ni Rev Jano, Lord God, at ni Pastor Cafe, Lord, Panginoon, patuloy namin dalangin, Panginoon, patuloy na pagsama mo sa kanila, Lord God. Patuloy mong iingatan, Lord God, ang kanilang buhay. Panginoon, lahat ng desire ng kanilang puso ay inilit mo, Lord. Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Pastor at ni Brother Mickey, Lord, lahat po, Panginoon, ng desire. Panginoon, ang kanilang puso, Lord God, lahat ng petition nila, Lord God, Lord, ibibigay mo, Lord Jesus,
Lord, salamat po, salamat. Salamat po na maraming Lord God. Maging sa buhay ni Ren, Lord, nagpapasalamat kami, Lord, sa katugunan mo, sa kanyang dalangin, sa kanilang tahanan, Panginoon. Lord God, na kung saan ngayon, Panginoon, Lord God, kukunin na nila ang susi ng kanilang tahanan. Na doon, Panginoon, ang malaya mong pagpasok, pagkilos, Panginoon, sa kanilang bagong tahanan. Na doon, Panginoon, ang kaligayahan, kapayapaan, Lord God, pag-ibig sa kanilang tahanan, O Lord. Panginoon, at hindi mo din sila pagkukulangin sa lahat ng kanilang pangangailangan. Panginoon, sa bawat pagtayo niya, Panginoon, at pag-preach, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Hallelujah sa iyong templo. Panginoon, nandun ang kanyang obedient heart, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, hindi mo din siya pagkukulangin, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ng kanyang pangangailangan. Wisdom, Lord God, strength, Lord God, hallelujah, physical strength, Lord God, emotional strength, Lord, hallelujah, ipagkakaloob mo sa kay Rev Jano, Lord. Kasama, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Lord God, kay Ate Glenda, kay Mas, Lord, hallelujah, Panginoon, lahat, Panginoon, ng dalangin ng puso nila, desire ng puso nila, ipagkaloob niya rin po. Hallelujah, Lord God. At Panginoon, dalangin din namin, O Diyos, kay Pastor Adrian, Lord God, hallelujah. Patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon. Sila dalawa ni Ate Lori, Lord God, hallelujah. Panginoon, pagsama mo, Lord God, palagi, Panginoon, sa pagpunta nila sa Brescia, Lord God, ang patuloy na pag-iingat mo sa kotse nila, Panginoon, sa sasakyan nila, Panginoon, at doon, Lord God, ang laging pagsama, Panginoon, na matatapat mong anghel, Lord God, the covering of your blood, Lord God, hindi namin pinahihintulutan anumang gawa ng kaaway sa kanilang buhay, Lord God. Hallelujah, lagi sila makapunta, Lord God, na safe, Lord God. Hallelujah, sa lugar ng Brescia. At Lord God, sasamahan niyo din po sila, Panginoon, doon, Lord God. Hallelujah, at lahat, Panginoon, O Diyos, na lahat ng ma-share na nila ng gospel, Lord, tatanggap sa iyo. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagdideklara kami, Panginoon, ng madaming miyembro, Panginoon, Lord God, sa J1 Brescia, Lord. Hallelujah, Lord God. Panginoon, i-open mo, Lord God, ang church na to sa Brescia, Lord God. Hallelujah, makikita ang kalindigan mo, Lord God, ang kakalwalhatian mo, Panginoon. Marami ang sasamba sa iyo, Lord God. Hallelujah, pagpapalain mo silang lahat, Panginoon. At ang bawat miyembro, Panginoon, O Diyos, ng J1 Brescia, pag-iisahin ang kanilang puso, ang kapayapaan, Lord God, ang patuloy na pagkakaisa, Panginoon, sa kanilang mga puso at ang pag-ibig, Panginoon, ang patuloy mong igawad, Lord God. Salamat po, O God, salamat po. Alam namin, Panginoon, O Diyos, na patuloy, O God, na ang aming mga dalangin, Panginoon, ay kinatutugon mo. Lord God, maging sa iyong tahanan dito sa J1 Milan, Panginoon, dalangin namin, Lord, na pagbuhos, tuwi na, Panginoon, Lord God, ang iyong kapangyarihan sa bawat panamba na ginagawa namin, sa bawat service, Panginoon, O Diyos. Patuloy mo kaming samahan, O God. Ikaw ang patuloy na mataas. Panginoon, ang nais mo, Panginoon, na laging mangyari, Lord God, hallelujah, sa J1 Milan, O God. Panginoon, dalangin ko po sa bawat leaders, O God, ng J1 Milan. Lord, hindi ko man po ito may isa-isa kanilang pangalan. Kayo po ang nakakakilala, kayo po ang nakakaalam. Lord, ang bawat ministry, Panginoon, Lord, pag-isahin mo ang aming puso, isang layunin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, na maitaas, Lord God, at wala nang iba. Panginoon, ikaw, Panginoon, na patuloy na mag-ahari, Panginoon, sa aming mga puso. Lahat, Panginoon, ng plano namin, Lord God, matuto kami i-submit sa iyo, Lord God, at ikaw ang magpapatupad nito. Lord, hallelujah, patuloy kong dalangin, O God, na pag-isahin mo, Panginoon, ang aming layunin, ang aming puso, Lord God. Give us unity, Lord. Give us compassion, Lord God, sa isa't isa. Kung may nanghihingi sa amin, Lord God, matuto kami tulungan siya, Panginoon, Lord God, at iangat, Lord. Hallelujah, Panginoon. Patuloy na kayo po maghari, Lord God, sa iyong tahanan, Panginoon, at sa bawat linggo, Panginoon, ng service, Lord God, na doon, Lord God, ang malayang mong pagkilos, O God, hallelujah. Dalangin din namin, O Diyos, sa music team, Lord God, pagharian mo, Panginoon, Lord God, ang bawat
pagsamba namin sa iyo, Lord. Ilubog mo kami, Panginoon, Lord God, sa iyong presensya. At maging naisin lang namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, at hindi ang aming mga sarili. Lord, tulungan mo kami, Lord God, na patuloy na lumapit, Lord God. Maging closer kami sa iyo, lagi, Panginoon. Lagi namin hanapin, Panginoon, Lord God, ang presensya mo, Lord. Panginoon, gawin mo daluyan ang buhay, Panginoon, ng aming worship team, Lord God. Hallelujah. Sa lahat ng tatayo, Lord God. Sa bawat linggo, Panginoon, O Diyos, nandiyan ang pagsama mo, Lord God. Hallelujah. At ang iyong kaluwalhatian ang makikita namin. Masama ka namin lagi, Panginoon, sa Espiritu, Panginoon, at katotohanan. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, Lord God, sa mga kamag-anak po namin na may sakit karamdaman, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, Lord God, sabi mo po sa iyong mga salita, by your stripes, Lord, we are healed. Panginoon, Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kapatid, kamag-anak, Lord God, mahal sa buhay. Panginoon, Lord, na may sakit karamdaman, Panginoon, O Diyos. Nananampalataya kami, Panginoon, nabibigyan niyo po sila ng kagalingan. O God, hallelujah. Buong pananampalataya namin ay sa iyo, Lord. Hallelujah, Lord God. Lahat, Panginoon, nakakilala namin, Lord God, na nasa bed, Lord God, ng sakit karamdaman. Panginoon, italay mo, O Diyos, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Wala po imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Italay mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, yung healing, Panginoon. Hallelujah, sa kanilang mga buhay. At higit sa lahat, Panginoon, makakilala sa iyo, sila sa iyo. Panginoon, maligtas ang kanilang kaluluwa. O Diyos, yun po ang aming lubos na panalangin, O God, na makakilala sila, Lord God. At lubusan, Panginoon, Lord God, nadadaloy ang kagalingan. Oh, hallelujah, sa kanilang mga buhay. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat kami sa kagalingan na ibinigay mo, Panginoon, sa kanila. Salamat, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Panginoon, kayong takila namin maggagamot. Kayo, Panginoon, ang gumagawa ng himala noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, hindi lang po physical healing. Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, mga kapatid namin, Panginoon, na dumadaan, Panginoon, sa emotional na pangangailangan, Panginoon. Lord, ang sabi mo, hallelujah, Lord God, you heal the broken-hearted, Lord God, and by their wounds, Lord God. Hallelujah, lahat po ng kapatid namin na nalulungkot. Hallelujah, lahat po ng aming kapatid na nag-iisa, Panginoon, lahat ng kapatid namin, Panginoon, na may isipin, Panginoon, Lord God. Hallelujah, kayo mo po magbigay ng kapayapaan sa kanilang puso't isipan, Panginoon. O Diyos, aabutin mo, Panginoon, Lord God, hallelujah, ang kanilang buong katauhan, Panginoon, at malaya ka makakakilos, Panginoon. Bibigyan niyo po, Panginoon, sila ng kapayapaan na nagkumpara sa iyo. Ipaparanas mo, Panginoon, ng kapayapaan di namin maunawaan, Lord God. Hallelujah, Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, na nire-represent ng J-Man. Lahat ng family, Lord God, hallelujah. Panginoon, pag-iisahin mo ang puso ng bawat isa. Panginoon, nagawa, Lord God, na ikaw, Panginoon, magiging sentro, Panginoon, ng bawat family. Panginoon, oh God, ng J1 family, Lord God, hallelujah. Panginoon, nagawa ng banal na pagkatakot, Panginoon, ng bawat pamilya. Panginoon, na ikaw, Panginoon, uunahin, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, sa amin, sa mga tatay, Lord God, hallelujah, na sila po, Panginoon, bigyan mo ng lakas ng pangatawan, lakas physically, lakas spiritually, Lord God, hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga single parents na aming mga kapatid. Panginoon, hallelujah, kayo po magpo-provide ng kanilang pangangailangan. Hindi niyo po sila iiwan sa kanilang mga anak. Kayo po, Panginoon, ang magiging ama nila, Panginoon. Dahil sabi mo, you are the father of the fatherless. Hallelujah, Lord God. Nananampalataya kami, kayo po ang kakalinga. O Diyos, hindi nila maranasan na kasi sila'y nag-iisa, kundi Panginoon, maranasan nila, Panginoon, na kayo'y kasama nila. Panginoon, hindi mo sila iiwan. Ipaparanas mo, Panginoon, na yakap, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Para sa aming mga single mother, single father, Lord God.
Panginoon, sa hapong ito, hallelujah, Lord God, lahat po, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, na nabanggit, Panginoon, alam namin, O God, na dyan, Panginoon, ang mga anghel na panipanaog, na magdadala, Panginoon, ang katugunan ng aming panalangin, at walang haharang, Panginoon, sa lahat ng idinalangin namin. O God, sa pangalan ng Jesus, Lord, ang lahat po ito, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Sa iyo po namin, Lord God, hallelujah, binibigay, Lord Jesus. Panginoon, to you alone, O God, all the glory, praises, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, pataas po natin ang ating mga kamay. Patuloy na iniiwan po sa bawat isa ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama. Ang pagpapalang, matinding lumaragasa mula sa Diyos Anak at ang matinding pakikipisa ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. At ang bawat isa po sa atin ay lalakad sa tama ng may pananampalataya at wasak asa lamang sa biyaya ng Lord. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Amen.